So good afternoon everyone, I am Bambi Elcobero, the last discussants for today. So my topic is a continuation lang sa report ni Elaine, which is the psychomotor domain. So the number 4 is mechanism, 5 is complex overt response, 6 is adaptation, and then 7 is origination. Okay, so let's proceed to mechanism. It refers to the learner putting into habitual actions with adeptness and confidence. So, ito ay ang pagiging eksperto o magaling na sa isang gawain pagkatapos itong matutunan. So, halimbawa, si Jade ay nag-aaral ng pagpa-play ng gitar. So, nung una, mahirap itong gawin at kailangang pag-aralan ang mga tamang paghawak at pagkakaunawa sa mga chord at tunog. Subalit, sa paglipas ng panahon at sa madalas na pagsasanay, unti-unti na ang naging mekanismo para sa kanya ang pagpa-play ng gitar. So, hindi na niya kailangang isipin ang bawat takbang dahil mayroon na siyang kasanayan na gagawa na niya ito ng may tiwala at kumpiyansa. So, naiintindihan nyo ba? Okay, very good. So, next is 5 is complex overt response. So, it refers to the learner's skilled performance of complex patterns of behaviors. So, ito ay tungkol sa kakayahan ng isang tao na gawin ng maayos at mahusay ang isang komplikadong gawain. So, halimbawa, tulad na lamang ng pag-encode ng mabilis at tama sa keyboard ng laptop, kahit hindi tinitingnan ang mga letra, ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng kasanayan at kausayan sa isang particular na gawain. The next is adaptation. It refers to the learner's modification of learned skills to meet and address special events. So halimbawa, ang isang mag-aaral, ginamit niya ang plastic bottles upang lumikha ng mas makulay at malikhaing parol, kahit na hindi yun yung nakasanayan niyang mga materyales. So, ipinapakita nito ang kakayahan ng mag-aaral na mag-adjust o mag-adapt ng pagbabago. And then the last psychomotor domain is origination. So, it refers to the learner's creation of novel movement of patterns for a certain situation. So, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng mga mag-aral, halimbawa ng paglikha ng sariling sayaw o dance routine. Ito ay nagpapakita ng kreatibidad ng pag-imbento ng mga bagong ideya o gawain sa pagsayaw. So, Dave 1975 on the other hand developed this taxonomy which includes the following: imitation, manipulation, precision, articulation, and naturalization. So, imitation is observing and copying someone else's behavior. So, ito ang unang hakbang sa pag-aral ng isang bagong kasanayan. Sa pamamagitan ng panggagaya, tinitingnan at kinokopya mo ang kilos o gawain ng ibang tao. Ito ay isa sa mahalagang bahagi ng pag-aaral dahil dito mo unang natutunan ang mga pangunahing hakbang o teknik na kailangan para sa isang skill. Second is manipulation. So, guiding through instruction to perform a skill. So, kapag makuha mo na ang ideya sa pamamagitan ng panggagaya, maaring dito sa manipulation may isa o eksperto na magtuturo sa iyo kung paano gawin ito ng tama. Ipapakita nila ang mga hakbang at magbibigay ng mga tagubilin upang matutunan mo ang wasto ang isang skill. So, next is precision. Ito ay yung pagiging mahusay at eksakto sa pagsagawa ng skill. Kahit wala na ang orihinal na pinagkukunan o tagapagturuan, kayang-kaya mo nang gawin ang skill ng tama, maayos at eksakto. So, ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagmamaster ng skill. Ang pang-apat naman ay articulation, performing two or more combined sequence and perform skills consistently. So, ito ay nagpapahayag sa isang konsepto sa larangan ng pagganap at pag-aaral ng sining na nauugnay sa kakayahan ng isang manlalaro o performer na magawa ng maayos at may kasunod na dalawa o higit pang serye ng kasanayan o pagganap ng maayos at ng walang patid. Sa kalaunan, ito ay nagiging isang mahalagang bahagi ng pagsasanay at pagpapakita sa iba't ibang larangan tulad ng musika, sayaw, teatro at iba pa. Then the last is, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na magawa ang dalawa o higit pang kasanayan. Noon, nahihirapan pa siyang mag-guitar while kumakanta, pero ngayon ay nagiging natural na at automatic na. Hindi na niya kailangan ng konsentrasyon o physical na pagsusumikap dahil siya ay nasanay na. And then, dumako naman tayo dito.
Finally, Anita Harrow came up with a more precise and concise taxonomy. Harrow's taxonomy for the psychomotor domain is organized according to the degree of coordination, including involuntary responses or reflexes, as well as learned capability. Ang mga konseptong ito ay may kaugnayan sa proseso ng pag-aaral at pagpapamaster ng mga bagong kasanayan o mga bagong skills. So, ipapaliwanag ko ito para mas maunawaan ang mga konsepto na ito. Una ay reflex movements. So ito ay automatic na galaw, hindi na natin namalayan o kontrolado tulad ng pag-urong ng mga kamay kapag nadapa. So ito ang mababang antas kung saan kasama ang mga automatic na reaksyon o kilos ng katawan na hindi natin namalayan o kontrolado. So next is fundamental movements. So ito ay ang mga basic na kilos o galaw na tutunan natin mula pagkabata, tulad ng paglakad, takbo at mag-ikot ng katawan. Pangatlo is perceptual abilities. Ito ay naugnay sa kakayahan ng ating mga mata at kaalaman na magtrabaho ng magkasama. Ito ay kasama ang pagtukoy ng mga senyales at pagtugon sa kanila, tulad ng pag-abot sa isang bagay na nakikita natin. At then physical activities, ito ay may kinalaman sa mga mas komplikadong kilos o gawain, tulad ng pagsayaw o anumang aktibidad na kailangan ng masusing pagkokoordinasyon. Sa skilled movements naman, dito kasama ang mga mas advanced na kakayahan na nangangailangan ng mahabang pagsasanay, tulad ng pagtugtog ng isang instrumento o pagsagawa ng mga sport. And then, ang last ay ang non-discursive communication. So ito ay tungkol sa komunikasyon na hindi gumagamit ng mga salita. Ito ay kabilang ang mga kilos o galaw na nagsasalaysay ng mensahe ng hindi sa pamamagitan ng salita, tulad ng pagsinyas o pag-iepekto ng emosyon sa kilos. Sa madaling sabi, taksonomiya ni Anita Harrow ay nagpapakita ng pag-akyat ng antas ng kasanayan mula sa simpleng reaksyon hanggang sa mas advanced na kakayahan, pati na rin ang kakayahan na makipag-ugnayan ng hindi gumagamit ng mga salita. So, ito ay isa sa mga paraan para masuri ang mga pag-unlad ng isang tao sa larangan ng mga gawain at kasanayan sa pisikal na aspeto ng buhay. So, yun lamang po at maraming salamat. Naway mayroon kayong natutunan sa aking inuulat.